Isa sa pinakamalaking hamon na kailangang harapin ay kung paano bubuuin at ilalarawan ang mundo ng Encantadia. Ano nga ba itsura ng mga kaharian? I've been living, eating, breathing, dreaming of Encantadia since May of last year. Na na-sidetrack lang, pero now it's back. When the project was being offered to me by Miss Lilibet Resonable, ang una ko sinabi, ma'am, sige, tatanggapin ko to, pero malaking responsibility itong production na to. Dapat paniwalain namin ng tao. Sa umpisa pa lang na mga diwata sila at meron talagang kingdom na tinatawag na Encantadia. At first, I was skeptical when Direct Mark told me, let's do it in the studio. Because sabi ko, will we be able to pull it off and make the people believe, the audience believe that it's not in a studio, it's Encantadia, it's Lireo, it's Hattoria. But when I saw the visuals, kahit ako napaniwala. Para matupad ang vision ni Direct Mark, nagpatayo ang GMA ng sariling studio para sa Encantadia. Major innovation dito sa production na to is the soundstage. Na sinabi ko na, ma'am, kailangan natin gumawa ng Lireo. The only way to do that is to create, so you guys will see it. We have the soundstage in somewhere in Manila na nandun lahat ng kingdom, na may sarili kaming it's an independent studio that anytime the weather will not permit us to shoot outside, we go straight to the studio and we have a cover set. Ang 2,000 square meters na studyong ito sa Pasig, ang kauna-unahan sa kasaysayan ng mga telenovela sa Pilipinas. May he bless his office. Sa tulong ng grupo ni Rodel Cruz, ang production designer ng Encantadia, unti-unting nagkahugis ang dating bakanteng pabrika. Well, mahirap. Like, for example, this one, ang laki ng nagastos into. Hindi naman actually soundstage to it. It's a big warehouse. And soundstage requires soundproofing, air conditioning. Even before you start spending on your sets, kailangan ayusin mo na yung mga ganon. Mahigit na 180 na tao ang nagtulong-tulong para gawing makatotohanan ang mga ideya at drawings ni Tito Rodel. Para makuha yung form na yan, lalagay mo lang yung chicken wire. Chicken. Tapos itong katsa. Then, sandblasting na. Ang result niya, alam mo, bato talaga matigas. Gaano po katagal po ang nagawa po yung isang ganun? 2 days. Fiberglass kinas. Para pare-parehas. Then may chicken wire din dyan. And then finally, yung cement. Yung pampatigas sa kanya. Ilang days po? Mga 1 week na itong ginagawa. Natapos ang set sa loob lamang ng 1 buwan at kalahati at nagmukhang ang kaharian ang buong paligid. First day na shooting namin dito sa soundstage. State of the art na set. First scene. First scene for the day. We're all very excited. Bye! Let's go! Actually, I was very impressed. Kasi nakita ko na, wow, mukhang large scale ang plano ng GMA. And then when I saw the drawings, the sketches din ng kanilang mga sets, yung pinaplano nila lahat. And now, finally seeing it with my own 2 eyes, sabihin ko talaga that the craftsmanship is very, very good. Ang ganda-ganda ng pagkakadesign. First time namin nakapunta dun sa warehouse, nagulat kami sa laki niya. Para sa akin nun, I thought it was more than enough na parang, wow, ito na yon, tama ito. But later, napupuno na. Ngayon, na nagtitaping na kami, na-realize namin, wow, ang sikip na pala natin. Kailangan pa rin pala, may mga eksena kailangan talagang ilabas kasi parang hindi natin lahat magagawa dito.
Dinayo rin ng Encantadia ang Antipolo, Tanay at Calatagan, Batangas para sa mga karagdagang eksena. Sundan niyo kung saan pupunta yung camera, ha? Kasi At si Chito Somera, ang isa pang production designer, ang nakatoka dito. Logistically, yung mga locations, mahirap puntahan. Tapos yung set, mahirap gawin. At almost 24 hours kami nagtatrabaho dun sa set. 2 days lang ang prepare yun, pero inano namin yung landscaping, yung darang, almost 15 staff sa unit 2 pa lang yung nag-landscape ng Daranac Falls na inaakyat namin yung bundok na almost 100 steps. Katulad nung pagtatagpo ni Alena at saka ni Ibarro, it has to be something magical. Of course, you can just do that. You cannot do that in a studio if you want to see sky or trees or ganyan. So you have to bring it outside. So, isipin mo how meticulous na flowers na kakaibang itsura, didress up nila ang Daranac Falls na wide shots, pero kita mo pa rin yung magic. Ganun ka-meticuloso yun, ganun kadugo yun. Napakaganda dun sa Daranac Falls. Hindi ko in-expect na ganun kaganda dun. Napakalinis ng tubig, ang lamig, ang linaw ng tubig. Ang sarap maligo. Yung, alam mo yung pag nag-swimming ka, lahat ng problema nawawala. Pero kung may mundo ang Encantadia, may mundo rin ng mga mortal. Dito sa Pandakan, kinukuha ng mga eksena namin ni Jenny Lynn. At si Direk Gil Tejada naman ang humahawak dito. Ang magiging backdrop ko is release ng tren. Yan. Doon kasi lumaki si Milagro. So most likely, yun ang magiging set ko, yung release ng tren. Kasi doon yung bahay ni Milagro. Hindi naging madali ang shooting dito sa Riles. Di gaya sa studio, hindi kontrolado ang pagdating at panonood ng mga tao dito. Makikiusap lang po sa lahat. Nakakalood po kayo. Atras lang tayo lahat. 5, 4, 3, 2. Ito ang si Jenny Lynn, kinailangan pang matuto magpatakbo ng trolley sa gitna ng init ng araw. Sobrang excited kasi yung first time namin makakagawa ng fantasy talaga, yung may mga effects. Visual effects? Marami rin yan sa Encantadia. Yung mga powers ng mga bida is may enhance yan through special effects. Like individual characters kasi dito, per character may kanya-kanyang element na ginagawa. So, ayun, yung per character na yun, may kanya-kanya silang ginagawa kami signature na effect para mas makilala ka agad yung character. Like, may fire, may water, may smoke, may wind. So, kailangan kasi namin i-hook up yung CG dun sa live. Maraming pagkakaiba. Kung i-compare ko siya nung ginawa namin yung dati sa Mulawin, you have mga wings. Dun sa Darna naman, iba rin yung mga powers niya. And mostly, ang titingnan mo rin yung mga kontrabida. Dito, ang susubaybayan mo is yung mga bida. Kasi each character nga, like I said kanina, may kanya-kanya specific na powers. Bukod sa nakamamanghang visual effects na Encantadia, ipinakikilala rin namin sa inyo si Imaw. Ipinagpapasalamat ko ho na siya'y iniligtas ni Dadaya. The other innovation that makes this show different is that I brought back the magic of puppetry. Kasi ngayon CGI ang uso, ganyan-ganyan. I wanted to give the audience something different. You know, yung mga ginawa ni Jim Henson, yung mga ganung klaseng tsaka ng Star Wars, ng mga animatronic, gusto kong ipasok dito. Yun din, pinagbigyan din ako doon. So we have Imaw, one of the first animatronic characters in local television. These things have never been done on television for soap opera, so this is the first time. So you know, if you like these things, you should watch out for it. And it's so cute. Have you seen Imaw? Imaw's so cute. May design tayo na sinusundan din kasi. So modeling, modeling play yung proseso lang, ano?
modeling play. So, nung na okay na yung niya, na final na yung itsura niya talaga, may molde na yon. Tapos yun, pwede na mag-reproduce mula sa molde. Bukod kay Imaw, may iba pang mga dapat abangan sa Encantadia. Meron kami yung creature dito na paklong, which is a 12-foot high creature na once you see it on screen, it will be something very magical.